Kumustahin naman natin ang lagay ng mga pantalan sa ngayon. Makakausap natin sa linya ng telepono si Miss Eunice Samonte, ang spokesperson ng Philippine Ports Authority. Magandang gabi po, Ma'am Eunice. Magandang gabi, Joshua, at sa lahat ng nakikinig ngayong nagsusubaybay tayo sa Bagyong Christine. Yes, ma'am. Magandang gabi po. Ma'am, simulan po natin. Saan pong pantalan o seaports ang naapektuhan ng walang tigil na pag-uulan dahil sa habagat po? Yes, actually, as we speak right now, magandang balita dahil from 500 na stranded passengers itong mga nakaraang araw, 0 na po ang ating mga stranded sa mga pantalan. Ibig sabihin po niyan, wala na po tayong binabantayan ng mga nandito sa ating pantalang Bagamat. Meron po tayong mga apektado dito sa Bataan, NCR North, meron din po dito sa Masbate, Leyte, Bohol at banda po dyan sa Negros Occidental. Alright, good news po yan. 0 stranded passengers na tayo. Pero meron pa po bang mga ilang pantalan na suspendido ang operasyon sa ngayon? Yes, bagamat wala na po tayong mga stranded, hindi pa rin po pinapaandar yung ating mga biyahe papunta po doon sa mga medyo malalakas pa rin yung alon. Kabilang po dyan doon sa ating Bataan Port, yung Port of Kapinpin going to Manila and vice versa, yan po kanselado pa ang biyahe. Kanselado din po yung biyahe mula dito sa Manila patungo sa Dumaguete, Dipolog at Zamboanga. Lahat po ng biyahe sa ating Masbate Port ay kanselado din po, pati na din dito sa Western Leyte, Biliran, at pati na po dito sa Port of Ubay natin, dyan sa Bohol, sa Negros Occidental, Bacolod, Banago. Kanselado din po yung ating biyahe dyan, pati na sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Alright. Ma'am, linawin lang po natin, kung may mga bumabiyahe pa po tayong mga pampasaherong sasakyan, pandagat, ano po yung, kung meron man po, ano po yung ginagawang hakbang ng mga ahensya, o ng inyong ahensya para masigurong ligtas ito para sa mga pasahero? Yes, gaya po ng nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung biyahe ng mga barko sa ilang po nating mga pantalan. Bagamat ang PPA po ay sa pantalan lamang, so ang nagtatakda pa rin po kung babiyahe at yung safety ng mga pasahero doon sa barko ay ang PCG at saka po ang Marina. So sa PPA, when it comes to assisting the passengers, handa po tayo sa lahat po ng ating mga pantalan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang po dyan yung pagpo-provide ng mga hot meals, pati na din po yung kanilang mga pagbibigay na rin po ng mga DSWD relief packages. Alright, Ma'am Eunice, panghuli na lang po, meron po ba kayong emergency hotline o social media account na pwedeng bisitahin ng ating mga manonood o ng mga pasahero para sa real-time updates ng biyahe at lagay ng mga pantalan? Alright, ibigay ko na rin po yung ating Port Police hotline number. Ito po yung cellphone number na maaari nilang i-text sakaling man na magkaroon ng emergency o kaya kung meron sila nais malaman sa anumang parte ng pantalan sa ating bansa. Ito po yung 0908-346-2702. Again, ang Port Police number po natin, 0908-346-2702. And of course, please, pumunta po kayo sa Facebook page ng Philippine Ports Authority. Yung may blue check, yan po ay 24/7 bukas at maaari kayong magtanong ano man ang inyong biyahe. Yes, ma'am. Pahabol lang po namin yung phone-in question dito na since nabuo na po yung Bagyong Dante, ano po yung ginagawang paghahanda ng PPA naman dito? Gaya po ng paghahanda natin sa Bagyong Krising ay naka-standby po ang PPA. Lahat po ng ating port management offices. Hindi naman po tayo nagbaba, naka-red alert po tayo. At ang direktiba po ni PPA GMJ Santiago sa ating mga port management offices nationwide ay bigyan ng karampatang assistance at of course yung safety ng mga empleyado at pati na rin po yung ating mga pasahero nationwide. And right now, maganda po dahil ang ugnayan ng Marina, PCG at PPA ay solid. So ibig sabihin wala pong nasa stranded ngayon sa mga pantalan. Maraming salamat po sa inyong oras. Miss Eunice Samonte, tagapagsalita ng PPA.